everyone, and welcome back to my channel. So as you can see, I'm looking into two different cameras, and today we're going to do a get ready with me. First, what I do is, wala nang paligid-ligid pa. Nagaan ako, vitamin C. Okay, here, vitamin C. Hopefully, nag-focus siya. So, vitamin C for our skin prep. Pero step 1 pa lang to ng aking skin prep. So, after vitamin C, we're gonna do the moisturizer. And this is the moisturizer. So, it's called Embryolisse. Sabi, maganda daw to for, skin prep for makeup. So, as you can see, dami tayong mga, imperfections. Yan. Dahil nobody's perfect. So kung akala nyo lahat ng flight attendant, mga kinis, magaganda. Ako ating exception doon. Charot. Dadaan lang sa makeup. The power of makeup. Okay, after moisturizer, we're now going to do the sunscreen. Soothing sun cream from COSRX. I really like this one kasi there was this TikTok video where the girl was comparing all of the sunscreen on her skin. Tapos, meron pa siyang, after nun, nilagay niya lahat ng sunscreen sa balat niya, iba't ibang brands. Tapos, bumilad siya sa araw for a couple of minutes, and then, chinek niya after. Tapos, may mga, patch test kreme. Tapos, mga, pinakita niya rin na niya kung gaano ka-oily, ganyan. And so far, ito yung the best out of everyone when it comes to creams. Kaya, ayun. Siya yung nagustuhan ko. Kasi I tend to get oily then. Kaya, as much as possible, gusto ko yung mga cream na hindi nakaka-oily. Now we're done with the skin preparations. So, we're going to proceed to the makeup. Ang dami kong, mga redness sa mukha, tsaka mga scar. Ayan. So, dahil dyan, gagamit tayo ng color corrector. This one is from Huda Beauty. Fox Filter Color Corrector. Lalagay ko muna siya sa aking eye bags. Do they still call it eye bags? Parang dark under eye. And pati sa scar. Ayan. Actually, may isa pa akong redness corrector from Makeup Forever. Minsan ginagamit ko to. Minsan yung, Huda Beauty. Pero color green siya. So, di ko kasi alam kung ano yung difference. Though, nag-check naman ako sa sa TikTok. Tapos nakakalimutan ko na. Hindi naman kasi ako ganun kagalingan mag-makeup. But, yeah. Kung ano na lang yung nandito. Ayun. So, I'm using a damp sponge.
Sa iba, mas comfortable sila for for using brushes. Ako mas okay ako sa damp sponge. Dinamay ko lang yung eyelid. Hindi ako directly naglagay dun sa eyelid kanina. Kasi pag naglagay ako, mamumuo siya. Yung alam niyo kapag pumikit, tas dumilat may linya. Eh, ayoko ng ganon. After color corrector, that's the time na tayo, foundation. I'm using Fenty Beauty foundation in the shade of 260. Isang pump lang ginagamit ko. Hindi naman kailangan madami. Pero depende sa inyo kung kanya-kanyang trip lang yan. Kaya, nalagyan natin siya sa mukha natin. So, ngayon, mag-blend na tayo. Yan. So, before, hindi naman ganito yung foundation ko. Grabe. Mahal-mahal na ito eh. Kaya lang napipilitan na bumili ng, syempre, yung mas magandang brand. Ewan ko, quality na din siguro. Kapag kasi, may mga kalala ko lumilipad na gamit pa din nila yung mga pharmacy product na makeup. Which is very okay. Kung hiyang naman dun yung balat nyo. Caring, pasok sa banga. Again, kanya-kanyang trip lang yan. Okay. After foundation, ang ginagawa ko ay mag-spray ako ng setting spray. I'm using the Charlotte Tilbury Airbrush Setting Spray. Ayan. Sobrang pasok. Ayun ko, sobrang gandang-ganda ako dito. Kasi, actually, alam nyo, hindi na ako siya nagre-retouch sa flight. Kahit na mga 12-hour flight pa yan. Feeling ko dahil dito. Ang ginagawa ko na lang, nag-oil blotting sheet na lang ako sa flight. Tapos, syempre, kunyari, 6 hours ka nang nasa air, di ba? For sure, yung mga oiliness na yan. So, oil blotting sheet lang. Tapos, retouch na lang ng minsan, so, depende, no? Minsan, kapag nakita kong oily, tsaka talaga yun. Magre-retouch ako ng Fenty Beauty na Pero minsan, may mga araw talaga. Mas madaming araw na hindi na ako nagre-retouch. Hindi na ako nagpa-powder sa flight. As in, kung ano yung ako umalis, ganun na yun. Next is the eyeshadow. Huwag niyo akong i-judge sa eyeshadow kasi nanonood lang din ako ng tutorial, guys. Hindi naman ako pro. Di ako pro. Okay lang ba? So, ang una kong ginagawa ay ang base. Sabi ng mga tutorial videos. So, by the way, I'm using Morphe eyeshadow. Actually, sobrang tagal na ito sa akin. Parang Flyadeal pa ako. Ay, sorry. Flyadeal pa ako. Gamit ko na to. Feeling ko nga expired na to eh. Pero, carry lang. Basta kumukulay. So, first, ayokong ipakita yung palette kasi ang kalat ng palette. Anyway, base muna. Ano lang siya. Ganyan yung color ng base. Parang ano lang siya. White powder lang. Ganon. Pag sinabing base, yung buong eyelid. Kasama yung sa ilalim ng kilay. Hoy, wag niyo akong i-judge. Inuunahan ko na kayo. Hindi ako magaling. Hindi ko alam kung kita. Well, simula pa lang naman. And then,
After nun, gagamit na ako ng different eyeshadow palette. This is from Anastasia, Beverly Hills. Ito na nga, says second color pink. Nilalagay ko siya, sana makita niyo. Nilalagay ko siya sa dito. Parang half lang. Saka ito. Ito yung magbibigay ng parang shadow effect. Shadow? Charot. So again, ito, ayan, ayan, kasama yan. Yung pinaka-arko ng mata. Gets? Kabila naman. Pag nilalagay ko, di ba kuha ko ng color dun sa palette. Hindi ko siya direktang nilalagay sa mata. Pagpag ng verde. Kasi sobrang tapang nung color na yun kapag kinuha ko tapos direkta sa mata. So, excess powder. Tapos, tsaka ko ilalagay. Sisimulan ko dun sa dulo. Tandaan, dulo muna. Para pag nagkamali, madaling gawa ng paraan. Kasi kapag sinimulan nyo kagad sa gitna, good luck. Ang last color natin ay ito, dark brown. Ito yung color. Ito naman, paano ko ba ito explain? So, dito sa taas, medyo similar lang dito sa taas, tapos dito lang sa may dulo. Hindi nyo papatungan ng bongga yung pink. Parang ano siya, greater than sign. Greater than, less than, ganon. Pakmat. Tapos, medyo blend-blend nyo lang siya ng very light sa gitna. Para mas madaling i-blend, dilat kayo. Tapos, yung dito sa taas, yung pinaka-arko, ganon. Tapos, pinaka-focus kayo sa dulo. So, una nakapikit. Dulo ulit. Greater than. Less than na ba to? Chabot. Dilat na para focus doon sa yung arko ng mata. Anyway. So, ganun siya. Tapos, last is, walang konting-konti lang, para lang dito. Next! Concealer. Sa'yo. Tarte Shape Tape. Ganon. Ba't ka galit? Yan, yan. Itong Shape Tape, sobrang full coverage siya. As in, promise. Tsaka dito. Blend. So, meron kaming grooming manual. It's called Style and Image. So, as long as pasok siya dun sa Style and Image, go. Push. So, kaya kung minsan may mga papapanood kayo dito na ibang YouTubers or TikTokers na iba yung style nila. And iba rin yung color na ginagamit nila. Ayun. Again, after ng concealer, we're gonna use the setting spray again. Same setting spray. Tayo ngayon ay mag-contour para mukhang payat. Ganon. So, I'm using this local brand. It's from the Philippines. It's called Colorette. Sobrang tagal na ito sa akin. Ang tagal niyang maubos. Sobra. Fly deal pa ako nito. Hindi ko nga alam kung available pa ba itong color na to.
It's in the shade of Robin Matte. Actually, yung iba ginagamit to as lipstick. Pero ako mas ginagamit ko siya as for contouring. So first, dito. Tapos konti lang kasi sobrang coverage. Yung coverage na full din. Ayan. Siyempre, dito sa ilong. Sa ilong, sobrang konti lang din. Kasi grabe yung coverage nito mga bakla. At, para mas maganda yung effect ng contour, gagamitan natin siya ng another color corrector. It's color blue from Givenchy. Ito, may bigas. Anyway. So, ilalagay lang natin siya. Same areas nung brown contour. So, dito. Para saan to? Para mas maganda yung effect nung nitong contour natin mamaya. Again, blend. Setting spray. Ito na yung last time na mag-setting spray ako. Dami, diba? So, there's this technique. Ang tawag ay baking. I'm using Fenty Beauty in the shade of Butter. Yan. So, lalagay natin sa part na nilagyan natin kanina nung concealer. Tapos, kaya baking tawag kasi, stay natin siya dyan for a few minutes. Ganon. So, while waiting, we're going to do the eyebrows. So, siguraduhin nating malinis ang ating eyebrow. This is BYS in the shade of number 2 brown. Diba yung usually yung darkest shade, pinaka-dark side ng kilay yung dulo. Tapos yung light side na yung pinakaharap. After that, maglalagay pa ako ng brow gel. So this one is from Benefit. 24-hour brow setter. Ito lang siya sa ibabaw. So, next is powder contour. Kanina nag-cream lang tayo na contour. Next, papatungan ko na siya ng powder. So, sometimes, ang gamit ko is yung Charlotte Tilbury. Pero, gusto ko munang ubusin yung luma ko, which is yung Hoola from Benefit. Same areas kung saan natin nilagay yung cream na contour kanina. I'm using Morphe brushes. I-blend na natin yung powder. Gamit ko naman sa blush on from Benefit din. So, yung technique sa brush, diba, lagay nyo ngayon. Tapos, pagpag-dente, sa lahat ng powder, pagpag. Okay? So, first, ang gagawin ko, dito sa temple, temple, yan, pababa. So, again, yung darkest, dito, pababa.
For the eyeliner, I'm using Heroin Make. Okay, so may mga times na hindi perfect yung eyeliner, kagaya today. Pero, ganun talaga. We make it as perfect as possible that we can. At dahil naka-eyelash extension ako, hindi ko na need mag-mascara. Brush na lang tayo. Wala kasi akong pilik mata, guys. Kaya kailangan mag-eyelash extension. Pero dapat wag OA. Dahil meron akong dry lips, always. Una ko nilalagay ay lip balm. So, kahit anong lip balm. For me, I'm using Nivea Delicious Drop. Sephora lip liner. Today, we're going to use MAC Cosmetics with the shade of Mer. M-E-H-E-R 60. Yan siya. Alam niyo, ito isa sa mga pinaka nararamdaman kong medyo nakakaangat-angat tayo. Kasi, hindi na sa mayabang pero nung bata kasi ako, di ba uso yung mga yung mga fake na MAC products. Gantong-ganto yung itsura nun. Pero, pag nilagay mo yun, alam mo yung amoy, iba yung amoy niya, iba din yung pagkakalagay, sobrang dry. Nung nakabili ako na ito, parang sabi ko, oh my God, thank you Lord. Parang, biglang afford ko na to. Parang dati, fake lang yung binibili ko. Anyway, post na tayo sa makeup. Next is, ito na yun. Ito na yung makeup ko. Next is hair. So, as you all know, I have short hair. So, kailangan nating maging, kailangan clean, neat. Kahit na short hair, kailangan malinis tignan. So, let's go. Tanggalin natin to. So, normally, pagkaligo, lagay ako nitong Deep Moist Honey Oil. Okay? 1 pump lang. Para hindi para sa ating hair. Dahil ang hair ko ay naturally wavy. So, hindi talaga siya straight. Kailangan, di ba dapat nga, malinis tignan. Di ba kapag wavy ka, medyo, buhag-hag yung hair. So, completely dry na siya. As you can see, pasado na ako sa Princess Diana look. Charot. Hindi pwede yung ganito. So, hindi pwede yung brush up, Kung pwede lang, hindi ang dali, tapos na, diba? Pero, no, there's more. Dahil kailangan nga malinis tignan. So, magpa-plancha tayo ng hair. Kung ganito lang kabagsak yung buhok ko, hindi na ako magpa-plancha. Alright, so that's it. We're done with our preparation. I hope you guys learned something, kahit na di naman talaga ako pro,
And I hope you like and subscribe to my channel. Please share this video to your friends, to your aspiring cabin crew friends. And I hope to fly with you soon. Bye! Finally. Done.